Si Martin Romualdez pala daw ang nagpakawala kay alias Rene dahil nalaman niya na isa si Risa Ontiveros sa kanyang makakalaban sa darating na 2028 presidential election. Naku po, Risa. Naku po, maring Risa. Oo, tinatrabaho ka na pala daw ni Martin Romualdez. Oo, grabe to, no? Talagang lahat ng makakasagabal ata kay Martin Romualdez bilang pagtakbo niya bilang presidente ng Pilipinas ay gagawin niya lahat. Ito ay wala pa naman kasiguro doon, pero manonood tayo ng mga video mapatungkol ho dito sa balitang ito. At ito, alam ko late na rin ako. May panibagong video si alias Rene mapatungkol dito kay Risa Ontiveros na binayaran siya para lang para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. At eto na nga nagsampa naman kaagad ng kaso si Maring Risa. At gusto niyang mahanap kung sino daw yung pasimuno sa sa tawag dito sa isyung ito, kung sino yung nasa likod ni alias Rene. At eto nga, may ipapakita ho tayo na di umano ay eto palang si Martin Romualdez ang talagang pasimuno ng pagpapakawala kay alias Rene. Bakit nga ba ito nagawa ni Martin Romualdez? Eto yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, eto muna, may papakita ako sa inyong picture. Speaking of Martin Romualdez, ayan na siya. Romualdez. Presidente talaga yung presidente yung datingan. Kala mo talaga. Eto Martin Romualdez itinutulak mga panukala para maging permanente ang 20 pesos ng bigas. Alam nating bigas ang batayang pagkain sa bawat tahanan. Kaya ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay hindi lang presyo. Ito ay pag-asa para sa pamilyang Pilipino. Ang galing, palakpakan pang presidente talaga. Ang galing, oo. Talagang ginagampanan na po ni Martin Romualdez ang pagiging presidente niya. Hindi, ito, linawin natin, wala akong problema. Ulitin ko po wala pong problema dyan. Sa 20 kilos na bigas. Ang problema ho kasi dito, saan kukuha ang gobyerno ng pangbili ng mura kasi ang ginawa kasi 'di ba, nanggaling din 'yan sa bunganga ni Marcos Jr. na na tawag dito na umaangkat daw sila ng palay sa mga magsasaka sa halaga na kung magkano nila binibili. So sa madaling salita, mas mahal dito sa 20 pesos per kilo ng bigas. Ang masama kasi doon, saan nila kinukuha yun? Diba sa kaban ng bayan? So, ibig sabihin, nalulugi, nasasayang. Kasi bibilin mo ng mahal yung palay sa mga magsasaka. Sabihin na natin na, halimbawa lang sabihin na natin na na 30 per kilo ng palay. Tapos ibibenta mo ng 20 pesos. So, lugi ka na agad ng 10 piso. Lugi na agad, no? Pangalawa, anak ng teteng, ibig sabihin talagang gusto nyo talagang maubusan at tumaas pa ang utang ng Pilipinas. Kasi katulad lang ho nito, ayan, tignan nyo, utang ng Pinas pumalo na sa 17 trilyon. Ayon yan sa Abante, hindi ho sa akin. Baka sabihin nyo ako na naman fake news. So ito yun, ito yung sinasabi ko. Diba? So, gagastos ka ng mahal tapos ibibenta mo ng mura sa pagiging 20 pesos per kilo ng bigas. Wala akong problema dun. Napakalaking tulong po nun para sa ating lahat.
'Diba? Lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin na mga nasa laylayan, na yung mga kahit pagbili ng bigas hirap po sila dahil sa kanilang buhay na talagang sobrang hirap. So ito kasi yung nakakapangamba na gastos ng gastos ang gobyerno na wala namang bumabalik na sapat na income sa budget ng government. Kaya na dito, 17 trillion na. Ay, Maring Claire. 'Di ba sabi mo mas mataas ang utang ni Pangulong Duterte kaysa kay Marcos? Ano ito? Ay, 17 trillion na po. Parang nakaraan lang 16 trillion. Ano to? Taon-taon tataas utang. Kaya nga yung sinasabi ko baka pumalo to ng 20. Bago ng 25 to 20 trillion pesos. Ulitin ko po, trillion. Hindi siya billion, hindi siya milyon, hindi siya libo. Trillion po. Baka pagtapos ng termino ni Marcos Jr., iiwanan niya tayo ng napakalaking utang ng Pilipinas. Malamang sa malamang kung hindi pumalo yan ng 20, baka mas tumaas pa, baka maging 25 trillion ang utang ng Pilipinas pagtapos ng termino ni Marcos. Yan mahirap dyan 17 trillion tapos ipagmamayabang mo to, tapos ipagmamayabang mo yan. Oo, kukuha at kukunin yung perang pambili sa palay, dito manggagaling sa mga utang-utang na yan. Nako po. Ay, nako. Ewan ko na lang kung anong merong Jutak Inimers ang Jutak Inimers ang tawag dito ang gobyerno natin talaga. Kaya hindi ko na talaga alam, no. Ewan ko na. So yun, mabalik ho tayo dito, no. Alam naman ho na natin kung ano yung mga nangyari at una. So dito, sabi nga dito ni Risa, ito, mga nasa likod na nagpapakalat ng video ni alias Rene, inireklamo ni Sen Ontiveros. Alam niyo, sobra akong natatawa dito kasi nga alam naman natin na isa sa mga kapatid ho natin ang dinawit dito ni Risa Anli Virus. Walang iba kundi si Banat Bay. Pogi talaga ni Banat Bay, lagi ka nakikita. Joke lang, sanay naman sa biruan namin yan, no? Tawag dito, ang kasi dito, bakit kailangan mong kasuhan yung mga vlogger na nag-reaction lamang sa tawag dito sa video ni Rene? Dapat dito si Rene mismo din, si Rene ang kasuhan mo lang. Ano yung bawal na kami mag-reaction? Bawal na kami mag-vlog. Kapag may video na ganun, bakit may batas ba na kapag may isang tao na nagsabi ng kanyang opinion, bawal na naming panoorin? At bawal na namin ilabas sa mga YouTube channel namin. May ganun palang batas. Hindi mo kami in-inform, Senator Risa Ontiveros. Ang masama pa dito, dating niyang witness yan. Kung sinasabihan niyang sinungaling, so napakalinaw ho na inamin na ni Risa Ontiveros na lahat ng mga witness at lahat ng mga pinagsasabi na pinaniwalaan niya kay Rene ay pawang kasinungalingan lamang laban kay Pastor Apollo si Kibuloy. Diba? Kaya kaya wala talaga naniniwala sa iyo Alam nyo, dito natin matutunghayan kung gaano kalakas ang impact ng mga social media vlogger. Especially ng Banateros, no? At SMNI. Kasi talagang doon sila nadudurog, doon sila nabibisto, kaya lagi talagang pinag-iinitan ng mga vlogger. Kaya ngayon pa lang mga Banateros, mga kabiyaya, yung mga video ng Banateros Brothers at iba pang mga DDS vlogger ay ikalat nyo, i-share nyo, i-like nyo. Talagang napaka-importante po yan, katulad po niyan. Yung mga kasamahan dyan ni Banat Bay, siyang kasama na rin si Banat Bay. So 'di ba pinag-iinitan sila dahil naglalabas lamang sila ng kanilang opinion at totoong balita
na kailangan mapanood ng mga Pilipino. So etong tanong ko kay Risa Ontiveros, ba't ayaw niyang kasuhan ng 24 oras? Ba't ayaw mong kasuhan ng GMA? Una-una binalita din nila yan. So, pag mainstream media, pwede. Pag vlogger, bawal na. Ang galing mo namang inayupak ka. Okay, panoorin natin. Naghain ng reklamong cyber libel sa NBI si Senadora Risa Hontiveros laban sa mga taong nasa likod at sa mga nagpakalat ng anyay mapanirang video ni alias Rene. Ang sagot ng ilan sa mga sinampahan ng reklamo sa pagtutok ni John Consulta. Ang dating iniharap na testigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, binawi ang kanyang testimonya. Sinabi kasi ni Michael Maurilio sa isang video, pinilit lamang siya umano ni Senator Risa Hontiveros na tumestigo noon, bagay na mariing itinanggi ng senadora. Ngayon, inireklamo siya ni Hontiveros sa NBI ng cyber libel. Kasama rin sa sinampahan ni Hontiveros ng reklamo ang pagtanggol valiente social media account na nagpost ng video. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin. Sinabi dati ni Hontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero ganyan pa man, kailangan na niyang Gol valiente social media account. Mailigtas. Trataduhan mo talaga, Risa. Na nagpost ng video. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na. Yan na, 2 video na daw kung sino daw. Yun daw yung unang layunin ni Risa Ontiveros. Ito ang ano dito, paano kung si Rene lang talaga kagustuhan na yun? Tsaka ito na paghahalataan kayo, takot kayo sa sarili nyong multo. Palibasa ginagawa nyo, kaya hanapin natin kung sino yung nasa likod dito. What if lang naman na yung mga vlogger na kinasuhan mo maghain din ng kaso laban sa'yo dahil ikaw ang nasa likod noon ni alias Rene para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Anak ng teteng. Ito pa. Ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin. Ito na, ikaw nga, hindi ka umaamin. Sinabi dati ni Hontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang... Butang na, ito yung ayaw ko sa lahat. Yung... promise pinaka-hate ko tong marinig sa lahat ng tanang. Alam mo yung tipong nagsisinungaling ka? Alam mo yung puro ka kasinungalingan tapos ang maririnig mo, nananalangin ako. Alam ng Diyos. Diyos lamang ang nakakaalam. Yan yung mga ganyang salitaan. Bad trip ako dyan. Nakakaputang ina. Ito to, sorry sa words pero talaga nakakabuisip. Tignan mo yung sinabi niya, nananalangin ako. Na sana. Nananalangin? Pati yung Diyos na walang kaalam-alam sa kademonyohan nyo, dinadamay nyo, mga hayop ko. Kaligtasan, sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at... Obo, sana daw matukoy daw ng PNP Davao kung nasan daw siya. Para itatago. Para itatago na alam mo, Madam Risa, si Martin Romualdez nga may pakana. Si Martin Romualdez yung nasa likod ni alias Rene. Misa kasi maniwala ka sa mga katulgong gwapo. Ikaw kasi nagpahalata kang tatakbo ka agad ng presidente. Kaya ngayon tuloy, pinapatrabaho ka na. Tapos, kunwari concern Kung alam mo talaga. Mailigtas,
Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Obo, pero nung ginawa mo siyang witness, di siya sinungaling. Ang galing! Noong ginawa mo siyang witness, hindi siya sinungaling. Alam mo, walang sisisihin dito, Senator Risa. Hindi mo masisisi ang kampo ni Pastor. Hindi mo pwedeng sisihin. Ikaw nagsimula nito eh. Ikaw dapat unang sisihin. Dapat nga managot ka dito. Dahil hindi mo man lang muna inimbestigahan si alias Rene kung nagsasabi ba to ng katotohanan. Ganun yun. Tara, naging senador ka lang pero bobo ka. Di, sorry ang tanga mo. Kasi biruin mo, ginawa mong witness, wala ka palang, tapos ngayon sinasabihan mo sinungaling. Ginawa mong witness tapos hindi mo malang pinag-aralan kung anong pinagsasabi nitong lokong to. Kung ito ba ay nagsasabi ng katotohanan. What if lamang na lahat yung apat, sabihin na nating 14. Yang 14 na tawag dito na witness mo ay talagang matindi ang galit sa mga Duterte at kay Pastor. Halimbawa lang halimbawa na ganun, na sobrang tindi ng galit nila at may iba pa silang intensyon. Halimbawa lang naman, etong 14 na to talagang bumubuo ng grupo para pabagsakin si Pastor, para angkinin nila yung mga kayamanan ni Pastor. Yung kayamanan ng KOJC. Yung mga ari-arian ng KOJC, what if lang naman na ganun. So hindi mo man lang inimbestigahan, inosisan ng maayos kung eto ba tong mga taon na to ay nagsasabi ng katotohanan, kasi nga pangalan mo ang nakasalalay dito. Ngayon, na eto si Rene dati naging witness mo at ngayon nagsasabi siya against sa'yo, kasalanan mo yan. Dapat nga managot ka, dapat nga ma-impeach ka. Dapat nga hindi matanggal ka bilang senador. Kasi biruin mo, pinayagan mo yung mga taong to na mag-witness laban doon sa mga tao na pinagmukhang masama ninyo sa hearing. Lalong-lalo na kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Dapat ikaw ang managot dito. Hindi mo inalam kung totoo yung ginagawa nito ngayon. Na binawi niya lahat. So, ngayon kasalanan ng mga vlogger. Kasalanan ni Banat Bay. Di alam nyo, naaawa ko kay kay Old School Pinoy. Oo, kay ano bang pangalan ba yun? Kay Old School Pinoy. Alam nyo kasi, pa lang yan mababa pa lang yung channel niya sa YouTube. No? Talagang pati siya dinamay dito. Walang kasalanan yung mga vlogger. Hindi nila kasalanan yan. Nag-reaction sila bakit etong GMA ayaw mong kasuhan? Yung mga ibang mainstream media nakakampi ng gobyerno ay mong kasuhan. Bakit? Kasi kakampi mo. Sila rin wala naman kami pinagkaiba dyan Sila nagbabalita. Ganun din naman kami. Yun nga lang, masakit lang kami magsalita. Ganun talaga, alam mo, kayo, yung mga nasasaktan sa mga sinasabi namin ng Banateros, kadalasan kasi talaga yung katotohanan, masakit talaga yun. Katulad na lang yan, sinabi namin na hindi mananalo si Risa Hontiveros bilang presidente. Masakit yun kasi totoo. Diba? Ganun lang yan napaka-basic lang. Pero sa isang Facebook post, muli nang salita si Murillo at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang tindigan ang kanyang mga naunang sinabi at pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas na umano'y mga patunay na siya ang naunang makipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Hontiveros ang 13 tao na anya ay nagpakalat ng umano'y mapanirang video ni Murillo. Imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlog.
Ganda, tingnan ko nga yung pangalan doon. Baka nandun kasi ako eh. Trixie, si Attorney Trixie kasama. Si ano to, Ahmed Paglinawan. Hindi ko kilala to. Si Crisette Chu. Si Rob Ranges. Hindi ko rin kilala. Si Sasot. Ito pala, si Old School Pinoy, si Aaron Peña, yan po yung tinutukoy ko, na naaawa ko dyan. Tio Moreno, syempre, as usual, Banat Bay. Pangilan mo na yan this year. Nandyan din si Jason Sa, si Rendel Isguera, Joey Cruz, si Ka Eric, si Attorney Randy ba? Nandyan pala yung best friend ni Bay. So yan yung mga nakasuhan na mga vlogger, no? Pakalat ng umano'y mapanirang video. Nungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Hindi ako papayag sa ganitong mga Talaga, hindi. Talagang may emosyon eh. Kala mo talaga, naniniwala sa kanya. Ay, naku po, bawal na pala ngayon, no? pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Grabe. No, pero in fairness, kung titignan mo yung aura ni Madam Risa ngayon, ibang-iba na sa dati, Iba talaga pag nagiging senador, congressman ka. Siguro pag naging congressman tsaka senador ako, gugwapo din ako. Kasi dami niya. Dati si Kimbo. Diba? Mukhang talampakan si Kimbo hanggang ngayon. Hindi. Ngayon, iba na. Oo, dito rin, dati, mukhang paa din to. Tignan mo na ba ngayon, ang kinis. Diba? Ang batak na batak yung balat. Ay, diba? So, ang sarap talaga, no, pag politiko pa. Kaganda eh. Lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Ngayon, karma is real. Diba, tuwang-tuwa kayo pag dinidiin yung mga empleyado ng Office of the Vice President? Diba? Diba, tuwang-tuwa kayo nung yung binabalasubas nyo, yung kay OJC? Sinasaktan ng mga kapulisan yung mga membro doon. Di ba tuwang-tuwa kayo? Ngayon na bumalik sa inyo, sakit. Ouch, no? Karma. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampa ng reklamo. Sinabi ni Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglilawan na hindi raw nila pinakalat ang video ni Maurilio. Pero nagsagawa sila ng live kung saan tinalakay nila ang mga sinabi ni Maurilio at para daw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Ang linaw naman, tinalakay. Diba? Tinalakay. Baka hindi gets ni Risa yan, no? Bahagi daw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lamang niya ang tungkol sa video ni Maurilio sa GMA News. Ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joe. Katulad din, sa totoo lang, sa lang din namin nalaman yan, dyan lang sa mga network na yan. Dapat kung may kakasuhan yung mga network, hindi yung mga vlogger. Yung kasalanan ng mga vlogger, kaya hindi ka manalo-nalo. Pagka pati yung mga ordinaryong Pilipino, porket senador ka, dinadamay mo. Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Maurilio. Kaya yan pa nga yung isa, no? Talagang alam naman natin, dinadivert na naman nila yung issue. Dapat nga talaga sagutin ni Risa Hontiveros lahat ng sinabi ni Rene. No? O kaya ipatawag ni Risa ulit. Halika rito, Rene, mag-Senate hearing tayo. Diba? Pero ako talaga, naniniwala ko, Madam Risa, si Romualdez na. Si Martin ay naku. Kasi, diba, parang nagpahiwatig ka, natatakbo ka. Ayaw pa naman ni Martin Romualdez ng may mga kalaban. Hindi na mo ginagawa niya Vice President Sara Duterte. Ako sa'yo, ang pa-imbestiga mo si Speaker. Baka inuunti-unti ka ako. Sabi ko sa'yo. Isa daw siyang political observer at may karapatan sa kanyang sariling opinyon. Tama. Hindi, kahit naman sino may karapatan sa mga opinyon. So ito yung video ni Rene. So pakinggan ho natin. Alam ko yung iba nakapanood, pero mas maganda siguro mahimay-himay din natin. Panoorin ho natin. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene.
Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya. Paktay ka dito, Risa. May ebidensya di si alias Rene. Oo, naku po, yari ka dito. Galawan ni Martin Romualdez to, Risa. Naku po. Siya papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Quiboloy. Tatanda po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong... Sino na naman yung mga nag-text na yun? Dapat paimbestigahan din niya, no? Paimbestigahan din niya kasi baka mamaya gawa-gawa lang yun. Kaya kailangan yung mga text messages, mga Gmail na sinasabi ni Risa na hawak niya, dapat mapaimbestigahan niya. Gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayan na po. Sino naman to? Ito, isa rin ba to sa witness? Who are you? Hindi, ano lang to, kapwa vlogger natin, no. Yan, thank you sa thank you dun sa yung yun nga, no. May hawak na ebidensya etong si Rene laban kay Risa Anli Virus. Uy, naku, yari ka dito. Yari ka dito. Oh. So meron pa ako dito isa eh. Oh, eto pa yung isa. Tama ba? Eto nga. Oh. May isa pa ako dito na... Eto ba yun? Tingnan ko muna. Eto nga yun. Oh. Yan. May isa pa ako video dito. Eto nga, no. Dito nga ay... wait lang. Yan, alias Rene nag-post ng video nito sa social media, sinampahan ng kaso ni Ontiveros. Ayun din pala yung kanina. May panoorin natin kung anong meron dito. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Senator Risa Ontiveros sa NBI laban po kay Michael Maurilio alias Rene at sa nag-post ng umano'y... Wait lang, bakit sa NBI? Bakit hindi nirekta sa korte? Hindi, tanong ko lang, parang nalalabuan ako. Sa NBI? Ha? Mapanirang video nito. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang mga vlogger na dapat din pala ito, dapat din karapatan, talagang obvious na dapat ay makasuhan si Risa Ontiveros kasi sabi niya mapanirang video daw eh. Bakit yung ginawa ni Rene kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi ba mapanira yun? Yung ginawa ni Rene, yung mga sinabi ni Rene na di umano ay utos ni Risa Ontiveros para siraan ng mga Duterte, katulad nyo may mga baril-baril daw. Dapat kinakasuhan to si Risa Ontiveros, naku po. Diba? kalit umano ng si John Consulta. Vice President Sara Duterte. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing. Ba't yung pa tinatabunan yung mukha ni Rene, naka-face mask na tapos lantad na rin sa ano? Itong mga to, napag-ahalataan kayo. Nakita nyo naman doon, naka-face mask, naka-salamin, naka-sombrero. Ba't yung pa tinabunan? Para ano, baka sabihin, hindi si Rene yan. Ganun. Okay. Laban kina Pastor Apollo Quiboloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Ontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora, sabay lapag ng mga resibo o screenshot. Screenshot. So ngayon, ito pa malapit dito. Kapag sa kanila, hindi nila pinapaniwalaan yung mga screenshot.
Pero pagdating dito, paniwalang-paniwala sila dito sa screenshot ni Risa. Ano, porket senador, hindi na pwede magsinungaling, ganun ba yun? Tumalsik na laway. Di ganun ba yun? Pag senador, kailangan hindi na sinungaling. Ang sarap maging politiko, no? Dito to, ang sarap maging politiko. Alam niyo bakit? May pera ka na. Mababagong pabuhay mo. Marami ka pang koneksyon. Tapos ano pa, 'di ba? Yung baloktot kaya mong tuwirin. Yung tama kaya mong imali, yung mali kaya mong itama. Hindi pala, yung mali ginagawa, yung mali ginagawang tama. Ay, hindi mali, yung mali ginagawa pang mas mali. Ang lupit, no? Oo, kakaiba. Na mga mensaheng papakitang si Maurilio Umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Eh, ang tanong, siya ba talaga yan, yung mga nag-text na yan? Diba? Ayun yung masama dyan. Ayan, oh. Ngayong araw, inireklamo ni Ontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video. Talagang ano, no? Pil na pil, eh, no? Malamang sa malamang eto, si Risa, posible kinakabahan to. Oo, kabado yan. Kabado yan sa mga video ni Rene ngayon. Kabado yan. Sobrang kabado tong taon na to. Kitang-kita naman natin, no? Tingnan mo ba naman, no? Talagang ano eh. Ang ano ko lang dito, isa sa kinakabuisit ko rito, tawag dito? Napakagaling gumawa ng ano, ng wento etong si Risa. Talagang alam mo yun, yung pang Oscar award talaga. Pang ano eh, no? Oo, kakaiba eh. Iba yung aura niya na iba yung aura niya na tawag dito, iba yung aura niya na talagang alam mo yun, yung talumpati niya galing sa nguso. Galing sa nguso. Ay, nako po. Hindi, alam nyo, galawan talaga. Yun yung strategy. Guys, eto, tanungin ko kayo ha. Eto yung gusto nyo maging presidente. Etong tao na to, eto yung gusto nyo maging presidente ng Pilipinas. Tatanungin ko kayo, gusto nyo pa ba ulit na maging senador to? At gusto nyo ba maging presidente ng Pilipinas to? Tingnan mo, yung mga vlogger, ordinaryong Pilipino yun, dinawit. Pero yung mga malalaking pangalan hindi niya dinadawat. Katulad ng yung mga mainstream, yung ibang mainstream media, bakit hindi niya kinakasuhan? Doon talaga napanood ng tao yun, ha. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya itong mga ganitong tao na mapang-abuso sa tawag dito sa mga ordinaryong Pilipino, naku, wag niyo pong pagkatiwalaan eh. Pero ako, nasusure ko si Martin Romualdez talaga. Sabi ko sa'yo, Risa, ikaw kasi nagpahalata ka agad. Ang layo-layo pa kasi ng 2028 election. Nagpahalata ka agad na tatakbo yan tuloy, tinrabaho ka. Di, eto, Ma'am Risa, hindi ko naman pinopoint 100% na si Martin Romualdez ang pero minsan mag-isip ka, isipin mo kung yung Duterte nga tawag dito, kung yung Duterte nga talagang tingnan mo ginagawa ngayon, 'di ba? Paano ka pa? 'Di ba feeling mo mananalo ka bilang presidente? 'Di ba feeling mo parang mananalo ka bilang presidente ng Pilipinas? Kaya sabi ko sa iyo, baka si Martin Romualdez nasa likod ni Rene. Ang galing pa naman nila sa ganyan. Ako po, kung ako sa'yo, sinusuwag mo rin yan si Martin Romualdez. Hindi po pwede yun. Nalaman niya lang natatakbo ang presidente. Ngayon, tinatrabaho ko na. Naku po. Kung masyadong pakatiwala dyan, no? Alam ko parehas kayo ng budi. Alam ko parehas kayo ng halangang bituka. Pero minsan, huwag kang magpapakatiwala. Sabi nga nila, ang demonyo galit sa kapwa demonyo. Parehas kayo may sungay na dalawa, kaya hindi kayo magkasundo. Tapos nalaman niya pa na makakalabang ka niya. So tutusin, eto lang. Mas may panalo si Risa Ontiveros. Halimbawa, walang Duterte, walang maglaban si Martin Romualdez at si
Risa Hontiveros bilang presidente, may panalo pa si Risa. Bro mo naman, ang galing mag-speech with feelings. Ang galing, di ba? Si Martin Romualdez, laging busog yung bunganga. Akala mo ngumunguya ng popcorn kada mag-speech. Tapos alayo pa ng mga pinagsasabi sa totoong nangyayari. Kaya eto, Madam Risa, ako po, ingat ka. Hinuunti-unti ka na ng makakalaban mo sa 2020 ko kasi nagpahalata ka at hindi ka muna nagpahalata na tatakbo ka ng presidente. Natunugan ka tuloy. Pero yan na, mabalik ho tayo doon sa kay Rene at doon sa issue kay Pastor. Alam nyo talagang sabi dito ko talaga, alam mo nung napanood ko yung video ni Rene, sabi ko grabe. Talagang hindi kaming Banateros ginabayan po kami ng itaas na paardalhin niya kami sa eksaktong kwento, sa tinatawag na tamang landas. Dinala po kami doon ng Panginoon Diyos sa tuwid na daan na yon, sa maliwanag na daan na yon, sa tamang daan na yon. Ano po ba yung tinutukoy ko? Yun po yung maniwala kami sa side po at paniwalaan po namin na wala pong katotohanan ng mga ibinibintang sa mag-amang Duterte at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Napakagaling lang ho dahil dinala po kami doon. Dinala kami doon dahil para dito kayo Banateros. Ito yung tama, dito kayo. Huwag kayo dun kasi alam nyo naman na kaming lahat ng mga Banateros brothers ay naging kritiko ni Pastor. 'Di ba? So ngayon talagang unti-unti niya ho sa aming ipinapaliwanag na kung ano yung tama at dinadala niya ho kami doon. Kaya sobrang nagpapasalamat kami na hindi po kami hinililihis sa maling daan, kundi talagang doon sa talagang tama at totoong kwento. At dahil diyan tingnan nyo, 'di ba? Isa na to sa mga patotoo na talagang yung mga ibinibintang sa mga Duterte, yung mga ibinibintang kay Pastor ay walang katotohanan. Yan po ay talagang tinatawag na isang political strategy lamang para masira ang mga Duterte at sirain kung sino man yung mga malalapit sa mga Duterte. Kagaya nga ho ng sinabi ko, ang Duterte ay malaking hadlang po sa mga ibang politiko na naghahangad para tumakbo bilang presidente. Malaking hadlang po ang mga Duterte at isa na rin po dyan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam naman ho natin na sa SMNI at kay Pastor lamang talagang nalaman natin ng tunay na balita at tunay na kahayupan na maaaring kayang-kayang gawin ng Administrasyong Marcos sa ating mga katulad ho nating mga ordinaryong Pilipino. Kaya sobrang ako ay taba talaga ng puso ko na hindi niya ho kami nilihis sa maling daan, kundi talagang itinuwid niya po kami doon. Kaya ngayon sobra po kami natutuwa dahil hindi po kami nagkamali sa mga sinusuportahan naming tao, lalong-lalo na ho sa mga Duterte at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahit noon, ultimong pamilya ko, ultimong kakilala ko, tinatawag na parang inaasar or nilalait dahil pinagtatanggol ko si Pastor, pinagtatanggol ko ang mga Duterte. Pero wag ka. Doon ko napatunayan na hindi sayang lahat ng pinaghirapan namin at hindi rin kaya pala kami pursigido na maipagtanggol etong mga taong to dahil alam namin na nasa tama kami. Dahil lahat ng ibinato sa kanilang mga gawa-gawang kaso, gawa-gawang issue ay pawang kasinungalingan lamang. Kaya talaga grabe, palakpakan. At alam ko ganun din ho kayo. Marami ring mga katulad ho rin namin na talagang iba yung pananaw noon kay Pastor. At ngayon naliwanagan na ho tayo lahat at mas dumami ho tayo
naniniwala na wala talaga, na inosente po talaga itong taong to. So yan mga banateros, mga kabiyaya, dapat nga po bang paniwalaan na si Martin Romualdez na si Martin Romualdez po ang nasa likod ni alias Rene? At ano po ba ang may kukomento nyo sa mga hakbang na ginawa ni Senador Risa Hontiveros? I-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.